Welcome to the Powerful Comics Man podcast. This is Gerald Dorado. Okay, we're gonna talk about etong sigalot ni Tuesday Vargas at nitong si Sir Jack Argota. Okay, so a few days ago, nagkaroon sila ng sagutan dito sa social media ukol sa usapin ng UP at ang mga aligasyon na ito daw ay kuta ng mga recruiter ng mga komunista, na actually napakadaming aspeto nitong topic na to, kasi actually hindi lang recruiter ng komunista, recruiter ng NPA to be specific. Okay, yun ang sinasabi nitong si Sir Jack. Okay, so itong si Sir Jack, ano naman pagmamukha ni Sir Jack? Isa siyang DDS vlogger na naging tropa, na bigla siyang na-promote siya, bigla siyang natanggap bilang isa dun sa mga kampo ni Banat Bay. Okay, pero dati hindi ko kasi pina-follow tong content nito. It's these are content creators na hindi para sa akin. Okay? Pero itong si Tuesday Vargas is a comedian and one of the, I would say, the best female band singers, lalo na sa ska. Napakalupit na singer nitong si Tuesday Vargas. And actually ngayon ko lang nalaman na may pagka-aktivista rin pala yung mga post nitong si Tuesday Vargas. But it's not surprising, kasi yung UP pala siya, 'di ba? UP, at if there's one thing about UP, maano talaga sila diyan. Sila yung pinakasikat sa pagiging aktivista. Pero iba tong sinasabi nitong si Sir Jack. Okay? Okay, so pumutok lang talaga to kasi madalas ko makita ko sa page ko to nang sumagot si Tuesday Vargas at sinabi niya na ito: "Do not drag the name of the school into your feeble-minded arguments. Hindi NPA ang mga scholar ng bayan." Okay? Actually mahaba pa pala yung Pero puntahan muna natin yung sinabi ni Sir Jack. Feeling ko dito siya nagsimula nagtingin ako ng pinaka maaga na post niya tungkol dito. Itong UP student ka, tapos sa bundok ka nag-OJT. Anong course yan, be? BS major in NPA. Actually, hindi ko gusto tong si Sir Jack kasi hindi siya hindi siya witty, pero pasok siya sa mga DDS, pasok siya dun sa audience niya. Pero it's not 'di ba? This is not the kind of style. Hindi sa yung sinabi yung style. Yung style. Itong si Sir Jack, madami akong diyan, disagreements dahil sa pagiging DDS niya. Hindi ako DDS Hindi rin ako I am an ideological pagdating sa politics. Hindi ako pink, hindi ako DDS, hindi ako ano pa bang iba, BBM, 'di ba? I am a centrist libertarian. Okay. Tsaka natin pag-usapan kung ano 'yun. So ideological yung aking approach sa mga bagay-bagay. And ideological and critical and may philosophical din. Okay? So hindi siya, in short, hindi siya personality based. Hindi siya dahil gusto mo si Duterte, si Sara, hindi dahil gusto mo yung mga Marcos, hindi dahil gusto mo si Leni Robredo at saka yung mga pink. Okay? So hindi siya based sa personality. So kung gusto niyo ng mga ganong take,
mag-subscribe kayo dito sa channel ko dahil konti lang ang mga gumagawa nun. And ako mahilig akong I'm very interested dito sa mga ganitong klaseng usapin. Okay? Philosophical at ideological discussions. So, this is not gonna be your typical DDS and Pink Lawan vlogger. Okay? Mag-iisip tayo, gagamit tayo ng nasan ba? Yan. The Comics Man Method. Yan, nasa baba. Dito sa nasa taas. Okay? So, it's umpisahan natin 'to. So, dito sa sinabi ni hindi ako pabor sa pagiging DDS ni Sir Jack. I think he's grifting. Ibig sabihin parang sinasakyan niya lang yung yun naman ko lang, pananaw ko lang, no? Siyempre, hindi niya masasabihin na grifter siya, di ba? Pero para sa akin, ganun ang dating na parang nakakita siya ng opportunity na kumita, di ba? While, so naging tropa siya ni Nabanat Bay. Trip niya yan, bahala siya sa buhay niya. Hindi ko alam kung binabayaran ba siya doon. Bahala na siya sa mga decision niya. Pero dito sa usapin nitong mga NPA recruitment sa UP. Kasi ang sinabi niya, UP student ka tapos sa bundok ka nag-OJT. Anong course ba yan, be? This is of course in relation doon sa bagong balita tungkol doon sa kay what's her name? Si Chantal Anicoche. At saka yung namatay, na-rescue yung Chantal Anicoche But another female na namundok. Ang sinasabi nila, mamaya natin puntahan yung mga kasi gawan natin ng separate topic yun, di ba? Ang sinasabi nitong si Jack Argota ay nandun sila to maaring hindi pa sila NPA kasi hindi natin alam, 'di ba? Full-fledged NPA pero nandun sila sa pangangasiwa ng mga CPP NPA, ng mga NPA. Ganon ang lumalabas kasi pinagtatanggol siya nung mga nung mga kabataan, karapatan, 'di ba? And those are hard left groups. Okay? So, itong sinabi niya, nabanggit niya yung UP at NPA. Kaya naman, sumagot itong iska na si pangalan to, Tuesday Vargas. Puntahan natin yung page ni Tuesday Vargas. Okay? Okay, Tuesday Vargas. Na-search ko na kanina. Ito, Tuesday Vargas. Ito. Ano to? Iniyakan niya pa? Iniyakan niya ba to? Hindi, September 12. Ano to? Ba't siya umiiyak? Mentions of suicide. Oh, okay. Ano sabi niya? Ano to? Oh, so may mental health issue siya. Okay. Ano sabi niya? Ngayong suicide prevention nagbahagi ni Tuesday, may mga panahong sobrang lapit ko na pero mabait ang Panginoon. Oh, so okay. Meron pala siyang struggle na ganyan. Ngayon ko lang nakita. Okay, pero balikan natin tong post niya. Ito. Anong sabi? Do not drag the name of the school in your feeble-minded arguments. Hindi NPA. Ang mga scholar ng bayan, wag po tayong maniwala basta sa mga ganitong kwento. Nakakahiya ka, kuya. Kilala mo kung sino ka. Ito namang si Jack. Si Jack Arcota. Sumagot siya. Ako ba to? Kung ayaw mo itag, ako na lang magtatag sa'yo. Okay. Pero tama naman sinabi niya, una sa lahat, hindi ko nilalahat, but you have to admit na meron. Kasi meron naman talaga. 'Di ba? Gets ko yung sinasabi ni Tuesday na hindi lahat. Of course, hindi lahat. Of course, hindi naman talaga lahat. Madami tayong mga kilalang taga UP na obviously hindi sila NPA, 'di ba? Mga successful professionals, mga artists, mga engineer, mga architect, all sorts, mga dentista, doktor, 'di ba? So,
obviously, hindi lahat ng taga-UP ay NPA. 'Di ba? Hindi, ano to eh, itong kay Tuesday, ano to, strawman to eh. Hindi naman yun ang sinasabi. kahit kahit itong si Sir Jack ang ano niyan, kahit hindi ko siya gusto, 'di ba? Hindi naman talaga yun ang sinabi niya. Tapos kahit balikan mo to, UP student ka. Ibig sabihin, he's referring to a specific person, 'di ba? Probably yung si Chantal o kaya yung si Jerlyn ata yun, 'di ba? So malamang yun ang tinutukoy niya. He's not referring to all UP students. 'Di ba? Kasi kahit hindi naman siya ganoon kabobo. Siguro, 'di ba? Okay. So, ano sinabi niya dito? Hindi yan. DDS post yan. Dito, sa tatay mo karton. Shoutout sa iyo, Nico David. Ayop ka. Ito yung sinabi niya. Una sa lahat, hindi ko naman nilalahat. Tama naman kasi si Jack dito. Ito, may mga madami na ang mga napatunayan na nag-aral sa UP na namundok. Okay? Ako nga, may kilala ako eh. Kapatid nung isang kaibigan ko, namundok. 'Di ba? Ang ganda-ganda ng buhay dito, bigla siyang namundok. Pero bahala siya. Yun ang trip niya sa buhay niya, 'di ba? Tapos ito, ang thing kasi dito sa mga namundok na to, yung iba namatay na kasi napa-engkwentro. 'Di ba? Di dead sila. Hindi lang galing sa UP patay yung mga nakukuha nila. Iba't ibang parte ng bansa. From the north, kahit private, kahit sa Lasal nga meron eh. Meron akong nabalitaan na lalaki na namatay o na rescue din. He was from Lasal and naengganyo siyang mamundok ng mga NPA. So they are kids who got indoctrinated by someone who approached them and told them about Marxist, Leninist, at saka mga leftist views, Maoist, in the very malleable and let's say idealistic minds of these young students. And I would say these are smart students kasi pag nai-interview yung mga nare-rescue nila, meron akong napanood na batang babae na na-rescue din. She's very well spoken. She's very articulate. She's obviously very smart. And when you talk to these people who are also very passionate about nakikita lang lived experience ng mga kababayan natin, ng mga mahihirap, ng mga naapi, ng mga mapagsamantala, ng mga politiko at saka mga makakapangyarihan dito sa bansa. And then you add Marxism in the mix, wherein society is a dynamics between the oppressor and the oppressed, and the unending struggle of the working class. And ayun, lahat na ng mga buzzwords ng communism, 'di ba? That we are rooting for the working class, and that ayan, papasukan na ng mga usapin na revolution. We need to take back the power. Ganon. And of course, eventually, depending on how far they can get radicalized, depending on how far you can radicalize them, if you do it enough, they be able to leave everything behind, their bright future, their school, their families, and go up to the mountains and have shootouts with soldiers who are better trained, better equipped than them. And it is tragic. It is really tragic
I cannot overemphasize how tragic it is. Madaling sulsulan, kumbaga. Madaling sulsulan yung mga ganitong klase ng mga kabataan. At madami ang ganyan. Madami ang ganyan na sa simula pa lang makakabasa sila ng mga sulat ni Karl Marx, 'di ba? At saka kung ano-ano pang mga leftist literature, and they become very passionate about social justice, about politics, inclusivity, identity politics, yung mga woke, lalo na ngayon, 'di ba, sa panahon ng internet. And etong mga tao na to, madami, this goes mga 60s, 70s pa lang meron ng mga ganyan. A lot of people eventually when they grow older, 'di ba? Pag nagkapamilya na sila, pag nagkatrabaho na sila, 'di ba? They snap out of it. You know why? Because reality hits them. Nakita nila na wala palang kwenta at pala talaga yung mga pinagsusulat ni Karl Marx, 'di ba? Na yung mga laws ng economics are real, no matter how ideological you are, 'di ba? The simple law of supply and demand, you're not gonna beat it. Okay? So, it's may mga ganon, pero still meron pa ring natitirang leftism. Kasi ang isang sinasabi is it's actually quite typical to go through this. Kasi ang isang saying tungkol dito is sinasabi nila, if you are young and you are not a leftist, then you do not have a heart. 'Di ba? And then if you are older, mga 30 plus ka na to 40s, and hindi ka capitalist, then you don't have a brain. 'Di ba? So tanga ka. Ibig sabihin, hindi ka natuto. Kasi madaling madaling pag matindi yung silakbo mo kasi nakikita mo may mga mahihirap talaga, tapos may mga sobrang yaman. Nagtataka ka, bakit ba ganun? Ano bang nangyari? Bakit sobrang yaman itong taong to? Itong isa walang makain, gusgusin sa kalsada, 'di ba? Makakakita ka ng mga pang-aabuso ng mga pulis, ng mga politiko, yung corruption lalo na ngayon, 'di ba? So it is very easy to persuade young people pag kinausap mo sila tungkol sa mga konsepto ng Marxism, which tackles oppressors and the oppressed, yung mga working class, yung mga class struggles. 'Di ba? Yun ang mga buzzword niyan eh. Kapag narinig mo yun, oo nga no. 'Di ba? And then later on, you will find na ang reality pala kasi ang Marxism didiretso sa socialism yan eh. 'Di ba? Tapos magiging communism. Ganun yung naging trajectory niyan based on history. Some stopped at socialism, 'di ba? Some were nipped at the bud sa Marxism. But yun yung course niya. And after communism, it becomes authoritarian, it becomes really fascistic. So, yun. So, may mga umabot doon sa talagang authoritarian na communist. Siyempre, yung kina Mao, kina Stalin, kina Pol Pot, at yun ang mga main figures dyan. Eventually kasi, i-discuss ko ba ang socialism? Tsaka natin pag-usapan yung socialism, okay? Basta, ang mangyayari, yung gobyerno ang hahawak sa lahat. 'Di ba? Na parang, kasi kaya ang sinisisi nila is capitalism. 'Di ba? Capitalism yung kaaway nila, yung mga business owners. Kaya kayo lumayaman kasi inaabuso niyo yung mga manggagawa. 'Di ba? Tapos, yun, so tanggalin yung kapitalismo. Yung industry, tatanggalin mo doon sa mga mamayan, kailangan isa lang ang magmamahala ng mga industry. And that would be the government. 'Di ba? If you can just imagine, 'di ba? Anyway, it's a complicated ibang
ibang usapin 'yan, 'di ba? Balik tayo dito kay Sir Jack at kay Tuesday. As an artist, I love Tuesday Vargas. Ano yan, she is definitely one of the most underrated singers in the Philippines. But dito hindi hindi maganda yung argument niya. Kasi una, it's a straw man. Hindi naman sinabi talaga ni itong si Sir Jack na NPA lahat yung mga galing sa UP. Of course not. Like I said earlier. And ang problema kasi is bakit sinasabi ng mga tao to? Of course, merong etong mga nasan ba yun? Di yan. Etong mga tao na katulad nito, yung mga katulad ni na Chantal, kasi tanggalin na natin yung UP. Basically, parang placeholder lang naman yung UP eh. Although, pinaka-popular ang UP kasi pinaka-popular na school talaga ang UP. 'Di ba? So for sure merong meron pang ibang mga universities diyan na nakakuha sila ng mga NPA na estudyante pero hindi sila kasing popular ng UP, 'di ba? So UP ang nababanggit dahil sila yung pinaka-popular. Yun lang yun, 'di ba? Pero placeholder lang yun. If you ask me, to all the universities that allow or nalulusutan nitong mga recruiter ng mga NPA. It doesn't help na every now and then may mga katulad nito na pangyayari sa loob mismo ng UP campus. 'Di ba? This is a rally when Joma Season died. This is a rally that na basically celebrating him. 'Di ba? 'Di ba? So tingnan natin. Balikan natin 'to. Okay, so this is a rally celebrating Joma Season. Joma Season is the founder of the CCP NPA. 'Di ba? So tapos yan, meron kang dalang red flags. Tapos you can clearly see dito, nasaan ba yun? You can clearly see the hammer and sickle symbol. Ayan no. Eto. This yan yung symbol ng komunista eh. 'Di ba? This is the communist symbol. Of course, si Joma Season pa lang. Joma Season is the founder and the leader until he died of the CPP NPA, which is a group that was designated as terrorists. 'Di ba? Bakit? Yun na lang, 'di ba? Why is UP allowing groups of people? Malamang hindi naman estudyante yung iba dito eh. For sure may mga estudyante diyan. Malamang mga alumni yung iba, 'di ba? But why are they allowing a parade, a march, celebrating and proclaiming the leader of a terrorist group as a hero, 'di ba? So you're not beating any allegations of tawag dito of condoning at saka nurturing communist recruitment in your campus. If you allow this, and then sasabihin ng mga tao na if you call this out na red tagging ka, don't believe your lying eyes. That's what you're telling me, 'di ba? Na parang you are marching saying that the leader of the communist movement, a terrorist group, is a hero and ako yung masama, 'di ba? It doesn't make sense. Kaya hindi talaga ako pabor dun sa pinopropose ni Laila De Lima na anti-red tagging law. I think it is a fucked up bill and it just serves as to me, if you ask me, of course there's ongoing debate. We can debate that if you want, but to me it seems like just silencing opposition to
basically the communists, 'di ba? Let's say i-apply natin 'yan. Hindi ako DDS ha. Pero kung let's say sabihin ng mga DDS, you cannot DDS tag. You cannot DDS tag me. 'Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin kasi nabubuli ako eh. 'Di ba? That promotes violence against me. 'Di ba? Kasi yung mga pink aakusahan nila. Kunyari, 'di ba? Let's say DDS ako tapos nakatira ako puro pink yung mga kapitbahay ko. Something absurd as that, 'di ba? And you gonna make it a law na bawal mong tawaging DDS, na bawal mong tawagin na ng EJKK, 'di ba? So parang ganun yung that's not gonna be fair, lalo na kung let's say totoong ng EJK ka, 'di ba? So hindi mo pwedeng sabihin na ng EJK sina let's say sina Bato, 'di ba? So DDS tagging ka. Ganun ang gagawin nila. So ganun ang mangyayari pag meron kang anti-red tagging law. Kasi you cannot apply it to only one political ideology. You have to apply it to all political ideologies. Okay, so ang basihan kasi nila dyan sa anti-red tagging law is itong international humanitarian law and human rights law. Okay, so ano yan? International body yan na nagsasabi ng international human rights. Okay? And isa doon ay etong sinasabi nilang red tagging na hindi ka bawal kang hindi sa bawal, parang hindi nila pinapayagan na basta-basta ka mag-akusa sa isang tao ng isang political ideology that can cause him to have threats against his life, his safety, his properties, ganyan. Kumbaga that can cause serious threats towards that person and even death, 'di ba? Kung malalagay ka sa panganib kasi kung communist ka, pwede kang maaaring may mga kaaway ka, either sundalo 'yan or ibang mga grupo, 'di ba? So ang sinasabi nila, it's dangerous to recklessly accuse someone as red tag, 'di ba? And I agree. Tama naman 'yon kasi I think you should not accuse someone na hindi naman komunista na komunista sila, especially if your intention is to bring harm to that person, na parang makulong ka dahil doon, 'di ba? O kaya masaktan ka o mamatay ka dahil inakusahan kita na communist ka, na NPA ka, pero hindi naman, 'di ba? But then again, paano kung NPA ka nga? 'Di ba? Yun eh, 'di ba? And also it's hindi lang 'yan exclusive para sa mga communist. Yung international humanitarian law nag-a-apply yan sa lahat ng ideologies, lahat ng political ideologies, hindi lang sa mga communist. It also applies to people being accused na fascist sila pero hindi naman sila fascist. Kung let's say inaakusahan mo yung isang tao na jihadist siya pero hindi naman siya jihadist, 'di ba? So hindi lang siya exclusive sa mga Reds, sa mga communist. Lahat ng dangerous na political ideology na pwede mong iakusa sa isang tao para mapahamak siya, nasasabihin mo, ganito ka kasi. So, isa kang salot sa lipunan dahil ganito ka. Pero hindi naman totoo. Yun yung pinagbabawal ng international humanitarian law. Hindi ko lang alam kung bakit parang inangkin. Inangkin na itong mga
communist na parang hindi, para sa amin lang yan, red tagging yan, di ba? Kasi ang magiging problema niyan, kung let's say, pagbabawalan mong i-red tag yung mga communist, but then again, every other political ideology na masama, pwede mong iakusa sa mga tao na indiscriminately, fascist ka, ikaw, lahat kayo pasista. Eh di ba ganun din 'yon? 'Di ba? O kaya protected speech siya yung pwede mong yung communist pwede silang mag-akusa ng mga fascist kahit hindi naman. O kaya jihadist, o kaya Islamist or whatever ist pa 'yan. 'Di ba? O kaya DDS ka, 'di ba? 'Di ba kailangan mong ibukod. 'Di ba? So, 'yun ang magiging problema dito. So, either you apply the anti-red tagging law to every political ideology out there and not just for communists. Tapos pag nangyari 'yun, paano 'yun? So wala ka ng I think it will heavily affect free speech. Kasi hindi mo na pwedeng i-call out yung DDS. Hindi mo na pwedeng i-call out yung mga pink. Political ideology pa rin ng pagiging pink or political party yun, affiliated yun. 'Di ba? Hindi mo na pwedeng, kung sa US ka, hindi mo na pwedeng sabing Antifa ka kasi. O kaya hindi mo na pwedeng sabing MAGA ka kasi. 'Di ba? Ganun na mangyayari. And I think that is a bad trade-off. 'Di ba? Kasi if you're just gonna reserve this provision ng international humanitarian law for communist, then it's not fair. 'Di ba? Sila bawal mong tawaging communist tapos sila pwede silang magsabi na kung ano-ano na lang. 'Di ba? So that's I think yun yung problema ko doon. Okay? Unless anti-red tagging lang ang tinitle nila and tawag dito, yung ibang political ideologies ay covered pala. So, but then again, hindi pa rin ako sang-ayon doon kasi I still think that dapat may karapatan ka na i-call out ang paniniwala ng iba na sa tingin mo ay mali. 'Di ba? Na sa tingin mo na hindi ka sang-ayon. Yun na lang. Wag na yung mali, 'di ba? Hindi ka sang-ayon. Let's say hindi ka sang-ayon sa mga nag-jihad. Hindi ka sang-ayon sa revolusyon ng mga NPA. Hindi ka sang-ayon sa EJK ng mga DDS. Hindi ka sang-ayon sa authoritarianism ng mga fascist. 'Di ba? Dapat pantay-pantay lang. You can call each other out and without repercussions ng pwede kang makulong. Kaya feeling ko sa tingin ko lang talaga malitong ginawa ng Supreme Court kasi they declared that red tagging threatens right to life, liberty and security. Kasi totoo naman talaga 'yan, 'di ba? But hindi lang red tagging ang pwedeng mangyari 'yon. Pwede ring mangyari 'yan by tagging somebody to be an ideologue of supposedly dangerous ideology, 'di ba? And etong red tagging na to, hindi talaga ako hindi ako sang-ayon diyan. But just to close this, etong si Jack Argota, I think may punto siya to say what he said. And sa UP naman, of course, hindi lahat ng mga graduate doon at nag-aaral doon ay NPA. Wala namang nagsasabi doon eh. Wala namang nagsasabing ganun. Kahit si Sir Jack, hindi naman yun ang sinabi niya eh. I think a better response is to acknowledge na meron talagang ganung klaseng problema. Na meron talaga silang image na ganun. 'Di ba? Na parang kasi kahit blemish lang 'yan, kahit 0.001% lang
ng mga UP graduates ang nag-NPA, yung actual na NPA ha. Kasi pwede ka namang maging you can hold communist ideologies if you want to. Wala namang makakapigil sa'yo eh. Kung talagang convinced ka sa mga sinabi ni Marx, then go ahead, believe it. Wala naman akong problema dun eh, 'di ba? We can just debate it afterwards. Pero yung lalaban ka sa gobyerno, may barilan ka, may patayan ka, mga extort ka ng mga business owners sa probinsya kung saan-saan, you gonna force them to pay revolutionary taxes, you gonna commit atrocities, 'di ba? You gonna kill soldiers. Yun ang masama. Yun ang masama. Pero yung maging communist ka lang na sa isip mo, tingin mo talaga tama si Karl Marx, 'di ba? Meron talagang mga bourgeoisie at saka mga proletariat. Tingin mo talaga okay lang maging woke ka as much as you want, but just don't be violent. Yun lang naman, 'di ba? I don't know kung bakit ang UP instead of addressing this, ang lumalabas parang ginagaslight ng mga tao ang sambayanan ng mga katulad ang dating talaga sa akin itong sinabi ni gaslighting to itong si Tuesday. To me it's gaslighting because it's happening, 'di ba? There are documented instances sa mga ganyan, and to deny it means you are gaslighting. You should acknowledge na meron talaga, 'di ba? Meron, and then being a government-funded institution, kasi gobyerno ang UP eh, 'di ba? Sa Ateneo may ganyan na rin, sa Lasal may mga nabalitaan na rin tayo. I don't know, hindi ko sure sa Ateneo. Baka hindi ko alam. Wala akong confirm. Pero may nabalitaan ako sa Lasal. Nabalitaan ko lang naman. Pero syempre kasi ang ginagawa kasi nila, hindi, researcher lang 'yan. Hindi naman talaga hindi naman talaga NPA, 'di ba? And the more stories like this, again, maaring umubra yon noong wala pang social media, but ngayon may social media na eh. 'Di ba? They're not fooling anyone anymore. 'Di ba? The old tactics don't work. So people feel gaslighted by these kinds of proclamations. So instead of addressing the problem, gaslighting yung napapala ng mga tao and smears. Kasi naman, people who are calling it out, etong mga katulad ni Jack Argota, 'di ba? Na mga bugok. So, yung mga taga-UP na hindi komunista, 'di ba? Kayo yung magsalita. 'Di ba kasi itong katulad itong si Sir Jack ang nagsasalita para sa inyo. 'Di ba? So kasalanan niyo rin 'yan. Totoo naman 'yun eh. So yung mga taga-UP, ikaw, Tuesday Vargas, kung hindi ka NPA, sabihin mo na hindi ako NPA. 'Di ba? Tapos sabihin mo na yung mga NPA, hindi namin na kabati 'yon. 'Di ba? Hindi yung sasabihin mo na nawala. Okay lang sana kung rally lang sila diyan. Wala namang karapatan naman ng mga tao na mag-rally, 'di ba? Ang problema nga kasi is there are very ideological at saka mga bata na nadadala at nasasayang yung kinabukasan. Yung iba namamatay dahil sa pagre-recruit na yan. And yung nangyari kay Jerlyn, she's gone. Her mother is grieving. 'Di ba? Going hysterical. Her daughter was stolen from her. Literally. You can say it literally, stolen. Kasi tinangay siya eh. Sumama sa kanya. Ideologically, they captured her, which made them leave their parents and go with them. 'Di ba yung si Chantal Anicoche, galing Tati yun, 'di ba? Living a life of luxury compared to a lot of people in the Philippines. And then what? She ended up camping in the middle of the forest, 'di ba? And hiding in a hole, in a literal hole. So that's the evils of these recruitments that until now wala pa ako nakikitang response from UP management. So until
they say something about it, then, sorry na lang kayo. Itong mga katulad ni Sir Jack, yan ang mga magsasalita about this. Okay? And unfortunately, because of his status as an online influencer, 'di ba? It gets muddled. Madaming dapat kasi yung mga intellectuals ng UP na hindi sang-ayon dito, dapat sila yung nagsasalita 'di ba? Hindi nila pinapabayaan na itong mga katulad ni Sir Jack ang nagsasalita para sa kanila. Okay, so yun lang. Paalam.